Okay, basically, when you talk about trauma, syempre maraming effect yan. Una, yung sinasabi niyo nga, yung physical na manifestations, syempre napapansin niyo na makikita niyo parang takot na takot, o kaya naman talagang medyo balisa, kung nagmamanifest na merong palpitations, talagang kinakabahan, o kaya naman umaabot sa punto na talagang yung nagnanumb, na sa sobrang takot nila, hindi walang nararamdaman. And then, hindi makahinga. And then, kung sasabihin mo naman, emotional, merong pagkakataon kasi na ang emotional manifestations, pwedeng makita mo lang biglang umiiyak ng walang dahilan. O kaya naman, parang yung nagigising palagi sa gabi ng wala lang, may naaalala lang. Sasabihin na stress sila or naaalala yung pangyayari na yon. Or kung minsan, pagdating sa cognitive naman, hindi makafocus sa trabaho or sa eskwelahan. Palaging iniisip nila na papasok pa lang sila doon sa loob kung saan pinangyarihan, kung ano man yung trahedyang nangyari doon, takot na. So talagang hindi umaabot sa punto na nag-a-absent na lang, nasa loob na lang ng kwarto, nagkakaroon ng social isolation. Yun yung tinatawag natin na talagang, eto, trauma na siya. Kasi usually, kung sasabihin mo na meron silang naramdaman o ng siguro mga ganitong araw na to, tapos after 2 to 3 days, normal na talagang mararamdaman mo yun. Pero after a week, ganun pa rin, pwede natin mag-consider na nagkakaroon na ng trauma itong tao na to. Okay. Ano po ba yung psychological first aid? Okay. At paano po ito ginagawa? Ang PFA kasi, isa siyang pamamaraan wherein sinusuportahan mo yung taong merong ganung pangyayari na yung nakita mo kagad na siya yung naapektuhan. Halimbawa, siya yung sa sunog, tapos siya yung isa dun sa huling mga na-rescue. Tapos nakita mo hindi yung nagsasalita. Yung support na pinapakita mo na kinakalma mo siya, o kaya meron ka na nakatabi na, kamusta ka, pero kahit hindi nagsasalita, yun na yung tinatawag nating PFA or yung psychological first aid kasi it's an intervention para sa ganun mapansin o malaman ng tao na nakakaranas ng ganitong trauma na merong tao na gustong makaintindi sa'yo at binavalidate kung ano man yung nararamdaman. Kung tutuusin, hindi naman kinakailangan ng psychiatrist or psychologist pagdating dito kasi una-una pwedeng yung nag-rescue team, yung medic o kaya naman social worker o kaya kahit na sino doon kasi dapat talaga umaabot na sa punto na ang sa barangay level pa lang tinuturuan na yung tinatawag na PFA para sa ganun. Syempre, di ba sila yung mga unang mga doon responder. So, talagang kinakailangan, alam nyo kung ano yung dapat gawin. And basically, kung minsan kahit nasabihin mo na wala kang kaalaman dito, pero ikaw yung sumusuporta, you can be considered a PFA or first aider ka. Don't. Una-una is, pag ayaw magsalita, huwag mong pilitin. Kasi baka sasabihin ganun. Okay. Ba't ayaw magsalita? Ba't ayaw mo sabihin hindi kinakailangan na magsalita yung biktima? Mas kinakailangan niya yung comfort na nararamdaman niya na paghanda ka ng magsalita, okay lang, nandito kami. Kung gusto mo nang sabihin kung ano yung nararamdaman mo or meron bang takot na nararamdaman. Second, kinakailangan kasi pagdating dito, yung maging kalmado yung tao na to at hindi siya yung makakaramdam ng sobrang takot. Kasi di ba yung iba pag ganun, sobrang natakot na. Tapos ang gagawin mo pa, huwag ka umiyak. Hindi pwede sabihin Huwag ka mo na. matakot. Huwag ka matakot. Di ba parang ganun. Lalo na, halimbawa, yung biktima ng lindol o kaya yung nakaranas na may napanood na na talagang barilan, yung mga ganyan. Talagang hindi mo kinakailangan. Ang sasabihin mo na, tayo ha, parehas lang din naman tayo kasi pwedeng ikaw rin na nandun sa parang sabi mo, parehas tayo nakaroon doon, sige, dito ka lang. Kaya ako, bilib ako doon sa mga guro, doon sa time ng lindol na talagang sila yung nagpapacify na, kalma lang, upo lang kayo dyan, ganda, Tapos, ang first reaction, sino yung talagang nakakaramdam ng takot, magtaas lang ng kamay, dito kayo. Tapos, yun na yung kakausapin mo or pakakalmahin mo. Pwedeng anong pamamaraan ng gagawin mo? Pwedeng kasi sa sobrang gutom, baka talagang hihimatayin niya. So, bigyan mo ng tubig o kaya ng pagkain. Yun yung pwede niyong gawin. Basically, when you talk of PFA, it's always a support. And pwedeng non-verbal or verbal. Kasi non-verbal in the sense na talagang, di ba, pag nanginginig, anuhin mo lang yung kamay na gano'n. O kaya naman kung hindi man gano'n, yun talagang parang, anong gusto mo? Gusto mo ba, may tatawagan ba ako na members of the family para talagang yun, gano'n lang yun. Doc, sino-sino po ba yung mga possible na magbigay ng mga psychological first aid? Kailangan ba nag-training sila? Meron silang proper
knowledge tungkol po dito? Basically, yung iba, talagang merong mga seminar for PFA na tinatawag na psychological first aiders. Pero kasi ang punto dito, kinakailangan kasi na part ng training din ng isang, halimbawa, kung rescuer ka, importante merong ganitong training din. Kasi usually, hindi naman ito tungkol na sasabihin mo pag na-aksidenteng ganon, yung ang ilalapat mo yung first aid dun sa biktima. Merong iba kasi, hindi yung biktima ang apektado, yung mga nakapanood. So yung mga nakapanood, dun mo makikita na talagang, ba't natulala yun? Nanonood lang yun. So yun ang dapat mong tulungan. Na pwedeng gawin ng isang from the barangay level na talagang meron silang mga focal person na makakatulong doon. In fact, pinapaigting nga ng Mental Health Act na sa lahat ng barangay kinakailangan merong mga ganitong klaseng sabihin na natin tao na pwedeng makausap pagdating sa ganyan. Dahil kasi sa barangay level, usually ang nangyayari, sunog, baha, yung mga ganyan, o kaya kung sakali man lindol. So talagang kinakailangan may taong nakakausap. Kasi ang pinupunto dito is to extinguish or kaya diminish yung anxiety or yung nararamdaman na takot na isang tao. Talagang kinakailangan mong gawin is matuto kang mag-empathize or maintindihan mo yung sitwasyon. Hindi pa pwede na parang, lalo na kung namatayan, hindi mo sasabihin na talagang ganyan ang buhay. Hindi. Wag na wag mong sasabihin yon. Ang sasabihin mo sa kanya, anong gusto mong mangyari pagkatapos nito, may maitutulong ba ako? Tapos pag ayaw magsalita, gusto mo bigyan kita ng tubig, yung gano'n. Mas malaki talaga ang ano dito, sa isang PFA na gagawa, matindi ang pasensya. Kasi kung minsan hindi talaga magsasalita yung biktima. Pangalawa, matindi rin yung sinasabi natin pag-uunawa. Yung napaka-empathic mo sa sitwasyon. And then third, to be able to validate and acknowledge kung ano man yung nangyayari. Sabi ko, alam ko, naiintindihan kita. Pero kung may time ka na gusto mo na magsalita, nandito lang ako. Yun lang, ganun lang yung ano, para makalma lang yung tao. Hindi mo kinakailangan yung sobrang magte-technical ka na may checklist ka. Hindi mo kailangan ng ganun. Ang kinakailangan mo talaga is panatag yung loob niya and to win yung possibility na confident na siyang magsalita kasi pinaniniwalaan ka at tinatrust ka ng tao na yun. Paano ko po malalaman, halimbawa sa sarili ko, dahil halimbawa apektado po ako ng isang sakuna, na kailangan ko na po humingi ng tulong? Una-una siguro, pag sinabi natin na hindi ka na nakakatulong na maayos. Pangalawa, palagi mo napapanaginipan ko ano man yung nangyari yun. Third, halimbawa kung nangyari sa workplace, ayaw mo nang pumasok. Kasi naaalala mo palagi yun. And then fourth, yung possibility na oo, nando ka sa trabaho pero hindi ka makafocus kasi every now and then naaalala mo yung sitwasyon na yun. And then fifth, pag umabot siya ng more than 2 weeks, ganun pa rin yung pag-iisip mo. Well, I think it's about time na kinakailangan magkonsulta ka na sa isang mental health professional para hindi rin lumala yung sitwasyon and it can lead yung mas matinding mental health issue kagaya ng PTSD or yung post-traumatic stress disorder. Hindi pa pwedeng sarilinin ng isang taong nakaranas ng trauma na akala niya kaya niya. May mga taong tumutulong sa inyo at may mga tao rin na talagang handang tumulong. Dahil kasi kung halimbawa didibdibin mo ang isang problemang ganyan, hindi natin alam na pag ikaw yung bumigay, hindi mas lalong mahirap. Especially may mga pagkakataon na tayo mga Pilipino, ang hilig-hilig natin magsarili ng problema. Kahit na sabihin mo, it involves finances or yung talagang simple na problem, ang palagi mo sasabihin, kasi baka pag nalaman na magulang ko, atakihin pa, ganun. Hindi. Mas maigi nga na humingi ka ng suporta sa mga tao na talagang makikita mo na dumadamay sa'yo. Dahil kasi yun yung malaking factor para sa ganun maibsan or magawan mo ng paraan na itong problema nito, lahat ng problema may solusyon.